yung yung pagkain kasi is basic, no? Kahit na anong yaman ng tao, kung walang pagkain, ay mamamatay, no? So, kailangan yung pagkain natin ay healthy, hindi lang basta pagkain. Kasi nowadays, lahat ng pagkain ay bombarded with chemicals. No? But using SG7, nagiging chemical-free. Sandali sir, backtrack tayo ng konti. Yung kwento mo kahapon yung nasa ABS-CBN ka, sa DSWD, doon mo nagustuhan yung kwento mo. Paano ka nag-evolve? Paano mo na-discover yung SG7? Okay, ganito yan, no? Okay. During my younger years, I was working with an NGO, non-government organizations, Okay. na kami yung unang nag-develop ng chemical-free, organically grown rice. Ang tawag namin doon, Masipag. Pwede ninyong i-google yon. Masipag is an organization na programa ito ng UPLB scientists and farmers from Nueva Ecija. Ngayon, na-discover namin na kaya pala bumababa ang yield ng production ng rice kasi bombarded ng chemical. Kaya na-develop namin yung organic farming. So kami ang unang nag-propagate niya ng chemical-free, organically grown. Now that Anong year? Anong year yun, sir? that was 1989 hanggang 1991. Okay. After EDSA Revolution, yun, nag-develop na kami from bigas to masipag. Bigas muna, may mga meaning yan, acronym lang yun. Tapos gusto namin kasi na yung farmer kumita ng malaki. Pero hindi namin mapakita kasi nga, pag organic, mababa ang yield. So, nung na-discover itong SG7 through my friend, yung ninong ko sa kasal, pinakilala ko kay Romel. Si Romel Cornejo, gusto niya ako maging partner, industrial partner. Sabi ko, hindi ako sasama sa grupo na yan, not unless walang result na totoo. After 6 months, tumawag sa akin si Romel. Nandun sila sa Anaw, Tarlac. Sabi niya, bro, nandito kami sa Anaw, anong gagawin namin? Nasa farm kami ng corn plantation. Sabi ko, kumuha kayo ng 1 square meter na plant, mag-cut kayo, tapos itimbang ninyo. So, tinimbang nila, 7 kilos. Yung 7 kilos, pag binultiply mo yung 10,000 square meters, that's 70 tons. Pero ang current yield ng silage is only 35 tons. So, dumoble. Sabi ko, sige, mag-meet tayo. So, nag-meet kami, nag-usap kami sa Ateneo. Sabi ko, sige, I will join your group. Tutulong sa inyo mag-market niyan. Kasi ang market ko, mga ranchero, yung nagpa-fattening ng mga baka, no? Kasi sila nandito sa gobyerno. Yung project ng DAR. So, sabi ko, may market ako niyan. Pero namang mga 6,000 heads na baka, pakakainin niya. So, nag-partner kami. Ang problema lang, yung naging farmer partner namin, madaya. So, hindi pa kami nagbebenta, nawalan na kami ng 30 tons. Kasi ang alam niya talaga, 35 tons lang. Eh, sabi ko, no, using SG7, we can all, ay kaya kong gawin 100 metric ton eh. So, nagagalit siya sa akin kasi sabi niya, imposible maka-yield ka. Sabi, pinasukat ko nga sa iyo eh, nasa ng 35 tons. So, naghiwalay kami. So, ngayon, yung si Regner, yung staff ni Sergio, hinahanap ako ngayon. Wala na akong communication sa kanila. Hinahanap ako sa Facebook, sa Viber. Hanggang nakita niya ako, nag-meet kami sa somewhere in Quezon City. So, after that, magkasama kami ni Sergio. Iyan niya ako kung gusto ko sumama sa family ko. I will join kasi I like the product. Kasi this is the only product that I've seen na nagbigay ng ganung result. Kasi nga 35 tons lang ang yield ng silage. Eh, nagawa ng SG7, 70 tons. So kung ikaw ay farmer, magtatanim ka, kumita ka na kagad. Hindi, yung 70 70 tons. tons, Isang hektar how many? yan. 1 hectare. So dumoble. For silage. So sabi ko, this is very rare. Kasi umikot ako sa buong Pilipinas na nagsa-silage. Pinakamalaki 40 tons. Never bang nag-yield sila ng... Naka-75 na tayo sa ano? Sa ano? 75 tons. Sa Mindanao. 112 tons. 12. Ako na. Sa Mindanao. Nasa Mindanao. Pero ako,
Kasi I work with Palaya Agriventure. Yun ang una kong, before I joined Fabricor, before pandemic, I was with Palaya Agriventure. Pero kaming nirentahan na 300 hectares sa Bicol ng pag-aari ito ng mga asistyo. So doon, nag-yield ako ng mga 80 tons. Tapos mayroon akong ginamit na variety na non-GMO corn. Nag-100 tons kami. So, kung gagamitin ko yung SG7, I can yield more than 100 metric tons per hectare using those non-GMO corn. Eh, ito, ginamit lang namin, Mas yielding. yes, sir. Yes. So, yung decal na ginamit namin, naka 75 tons kami sa anaw. Unang gamit lang yun, no? Eh, can you imagine yung soil na yun is patay. I mean, dead. Kasi ang ginagamit nila for so long a time is chemical fertilizer. So, ang aking expectation sa material na to, it will increase more every time na magtatanim ka. Hindi yung stagnant. Mag-increase yun. Ang Palaya ay Boyet Colisyon. Yes, si Boyet Colisyon. Nakita tayo kila, Kay Boyet. Hindi, doon sa Turay. Kay Jun sa Turay. Kay Jun sa Turay. So, How is it related to Iggy? si Iggy, siya yung boss ko sa Palaya Agriventure. Ako yung Si Boy. sila sa networking sila. No, but how are they related? Si Si Boy and si Iggy. No, isang tao lang yun. Oo. Iggy and Boy is just He's one and the into same. shrimp farming now. Kasi meron siyang ini-import sa Taiwan na yung And ozonizer. then, ako ang nag-introduce kay Iggy ng... Hanggang ngayon ba? Nasa shrimp farming pa siya? Hindi na. Kasi alam ko, binenta niya yung iba eh. Oo. Ako nagturo rin sa kanya nung Pacific One Bottom Shrimp. Kaya lang sabi ko, ayoko nang sumama kasi malayo. In-interview siya ni Agribusiness, ni Baligan niya. Ako ang nag-introduce doon kasi before after ko ng ABS-CBN, after ABS-CBN, Yun yung gusto kong malaman, sir. Yung farming ako yung ginawa mo sa mga plants when you have the experience with yung editing. Yan yung gusto kong malaman. Nung nasa NGO kasi ako, I was given a chance to study, maging filmmaker kasi gagawa ako ng documentary. Gumawa ako ng 6 na documentary about agriculture, about women, about how to plant, how to breed. So gumawa ako ng gano'n. Okay, agriculture, women, Yes. Kasi layo na wala, but I was, It's all about production. Reproduction. But because during my NGO work, nung gumawa ko ng documentary how to breed ng palay, Yun. yung nagtuturo sa akin is Nobel awardee sa Bonn, Germany. Nobel Prize awardee. Wow. So siya tinatanong ko, Capex, paano mag-breed, paano ang soil analysis, paano ko malalaman kung healthy yung halaman or hindi, bubunga ba siya, gaano ko early maturity. Yun ang tinuro sa akin lahat. So, yun ang naging skills ko na. So gumawa ka ng documentary. Gumawa ko ng documentary noon. Yun. So, ako on hand ako nung hindi ako by the book. Actual kasi nasa field ako sa Nueva Ecija. Okay. 6 months ako nag-aral ng agronomy. Wow. 6 months. Tapos in-apply namin yan hanggang nung nakaproduce kami ng chemical-free organically grown rice. Ang market ko, Ateneo, UP, and Miriam. Yung faculty, yung faculty member, yun ang market namin. So kami yung nag-introduce ng unpolished rice sa Manila. Kami yun, Lasal. Kasi noon may network kami ng mga organizations eh. So kami yung una nag-introduce ng unpolished rice. Tapos organic rice. Kami yun. Tapos inangkin yung masipag ng mga tawag ito, ng mga ibang organization na kiniklaim nila. So kumalat yun sa Mindanao, yung masipag rice. Umabot yun sa Mindanao. Oo, masipag rice sa Iloilo, sa Negros, buong Luzon. Kumalat yun, pero nag-dissolve yung aming organization. Nagbuwag na kami. So nagpunta na ako sa ABS-CBN. So because of my experience sa editing, video production, na-hire ako ng ABS-CBN.
doon sa Hiraya Manawari Sineskwela. Okay. Ngayon, nung meron nakakilala sa akin na alam niya nasa masipag ako, hinanap niya ako. Napunta ako sa fish pond. Hindi kasi napunta ako doon sa fish pond. After that, nakilala ako ni Jun Saturay, napikilala ako kay Iggy Colesio. Si Iggy naman, naging networking ako dun sa ozone generator machine. So, kami yung ozonizer, kami yung pioneering sa ozone generator. After ng ozone generator, umalis ako, napunta ako sa LPG industry. Naging sales director ako, naging manager ako, naging franchising manager ako ng M-Gas. Kaya lang, nagkita kami uli ni Iggy sa Cubao. Sabi niya, Lando, may nag-introduce sa akin ng non-GMO corn. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko, ano gagawin ko? I-market mo yung ipoproduce mo. I-produce mo, corn grains. Sabi niya, mayroon ka bang market? Kliyente kong San Miguel sa LPG at saka yung Rubina. Kasi ang mga feeds, niluluto yan. So, silang market ko ng LPG, so kilala ko yung purchasing manager, purchasing president. Sabi ko, sige, tawagan ko in front of him, naka-speakerphone. Pare, pwede ba ako mag-supply ng corn grains? Ilang tons yan? Sabi ko, 500 metric tons. Dalhin mo dito anytime. So, sabi ni Iggy, sa akin na sumama. Sabi ko, if the price is right, he even give me this monthly salary, yung lahat ng perks na hiningi ko, binigay niya. So, sumama ako. Nag-rent kami ng 300 hectares sa Bicol. Ang intention namin was just to produce corn grains for Rubina and San Miguel. Kaya lang, as we go along, mayroon akong nakilala na ranchero sa Masbate na mayroon 2,000 heads na baka. Sabi niya, pare, nasaan ka? Sabi ko, nasa Bicol ako na tatanim ako ng mais, corn grains. Baka pwede mo akong supply ng corn silage. Sabi ko, bakit? Ano kailangan mo? Ilan ang kailangan mo? Sabi niya, ang isang baka kumakain ng 25 kilos. I-multiply mo ng 2,000 heads. So, sabi ko, okay, no problem. Bibili muna kami ng equipment. Bumili kami ng yung harvester, silage bag, tapos bumili kami ng mga traktora na. Tapos binigyan niya ako ng mga kliyente, yung Santa Maria Dairy Farm, yung nagsusupply kay Magsaysay, yung ano yung ice cream, Carmen's Breast ice cream. The best na ice cream yun kasi natural. So yun, naging kliyente ko rin yung mga yun. Hanggang napunta na ako sa Fabricor. Kasi nga yung network ko for yung nasa NGO pa ako, yung mga farmers organizations, cooperative. Kasi kami yung nagtayo sa MSN ng mga cooperative, yung farmers. Kaya very familiar ako pagdating sa rice, sa corn, na pinag-aralan ko alam yung sugarcane, coconut. Kasi sabi ko, this is very timely. Kasi even yung first world countries ay nag-i-invest sa agriculture and food. So why not we produce our own and export it? Yes. So yan yun. Kaya ang SG7, only SG7 can double the yield. No? But of course, hindi agad-agad. Gradual yung increase ng yield kasi i-cure natin yung soil kasi acidic yung soil kasi for how many decades? 5 decades? 50 years na nilalagyan ng synthetic fertilizer, patay ang lupa. So, teka sir, may dagdag ako doon. Ang cycle ng, lalo na ng rice, ay, ang cycle niya ay parang 3 minsan kaya. Ang rice. Oo, yung rice. Pero ngayon, ito, pwede kaya gawin ng 3. Kasi dati pinapahinga pa nila eh. Walang problema sa pahinga. Kaya nila pinapahinga kasi para makaipon ulit ng energy yung lupa. Kaya lang wala namang naibibigay talaga. Kasi can you imagine, pagka nag-harvest ka ng palay, yung silica, nandoon sa balat ng palay ang silica. Ngayon, nasa ang silica ngayon? Nasa rice mill. So kulang ng silica yung lupa.
Kaya pinapahinga nila. But using SG7, merong sariling silica na nadidevelop doon. Kasi ang lupa has 32 minerals and elements, 32 kinds of mineral and elements. Ano makukuha mo sa triple 14? Ano makukuha mo sa urea? Sabi mo, 6, 8 mineral. We have 32 minerals requirement for the plants. So yung deficiency ng soil, malaki. Only SG7 can give that back to the soil. Yun lang yun. Then it can apply to all plants. Banana, and it can resolve yung Panama disease problem sa banana. I-solve yun. Yung nematode, yung nabubulok yung ugat, masusolve yun using it kasi live microorganism tayo. Kasi ang Panama disease, ang nematode, thrives on acidic soil. Ngayon, pag kakainin lang yun, i-digest lang yun ng live microorganism, mako-convert sila into mineral na kailangan ng halaman. So yan yung yan ang SG7. So, mangga, pwede rin. Sa mangga, pag ginamit mo yan, but hindi agad-agad, but magiging whole year round ang fruiting niya. Any fruit-bearing trees. Like for example, ngayon na we need yung biodiesel. The problem is, coconut has many applications. Biodiesel, toothpaste, soap, medicine, cooking oil. Kukulangin ang supply. So we have to fertilize yung coconut ng SG7 so that kasi ang coconut ngayon is only 75 nuts per year ang nai-yield. So we have to double it. Ang Thailand, nag-yield na ng 200 per year. Tayo 75. Kawawa tayo. SG7 can increase the yield. No? Kayang 150 na lang. So at least na-double yung yield. So ang farmer, mabubuhay. Because nag-increase yung yield. Again, magandang presyo ng copra. Kaya kapos, nag-i-import pa tayo ng copra. No? But SG7, kayang i-doble. Kasi sabi ko, ang tawag ko sa coconut, organic by neglect. Kasi hindi naman pinifertilize. So how can the coconut industry improve yung the lives of the coconut farmers? Wala. Anong nilalagay ng Salt. Salt. What do you get from sodium chloride? Maybe ang salt napapatamis niya yung fruit o yung nuts. Pero sasabihin para mag-increase yung yield, it will not. It will not. Walang science na lisan. Yun na lang ang binibigay sa lahat ng halaman. Salt. So, ano ang application ngayon? Dapat SG7. SG7, how? I-spray mo lang yun sa ugat kasi ang coconut naka-expose ang ugat. I-spray mo lang dun sa roots system or if you want yung north and south system na bubuhusan mo lang ng yung 350 ml na diluted na, no? Kasi ang SG7 is equivalent to 50 liters of unchlorinated na water. I-spray mo lang. Sa mangga, spray mo sa leaves, sa puno, or sa ibisa, sa lupa. So, ganun lang. Yan yung SG7. Kaya, kunyari mag-spray ka sa mga, ang tawag yan yung naka-grazing yung mga, pag may malawak na lupa, like sa Australia or New Zealand, naka-graze lang yung lamb, yung cattle, yung sheep. Pag in-sprayhan mo yun, after 3 days, tutubo agad. So pwede nang kainin agad ng mga animal. Unlike yung chemical, hindi mo na pwedeng pakainin yun. Malalason sila, hindi po pwede. But using SG7, after 3 days, pakainin mo agad. Pwede. Yun ang maganda sa SG7. Environment friendly. Kasi ngayon, hindi nila alam yung kinakain natin, bombarded ng chemical, ng pesticide, herbicide, fungicide, yung tao kumakain, suicide. Suicide yung tao. Suicide, herbicide, fungicide, pesticide, Ang tao, suicide. suicide, grabe. Yan yun. Without knowing, ano? Without knowing. Thank you very much, sir. Thank you, sir, sa Ang idea. galing mo talaga. Yan yun. Thank you so much.